Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manileño, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toids. Sa House Quadcom hearing, sinabi po ni former President na magbibigay siya ng initial 1 million para sa mga pulis na naapektuhan ng war on drugs noong administration. Ano po ang reaction ng PNP? Unang-una, we would like to extend our appreciation to the former President for initiating yung pagbibigay niya. Sinabi niya na 1 million. This is a welcome development dahil kung matatandaan niyo po, nagbigay po ng kanyang pahayag ang ating Chief PNP na nung nakakaang administrasyon, particularly from 2016 to 2022, ay marami po tayong police na talagang humarap sa mga legal challenges. Maraming nakasuhan, some of them were dismissed in fact, some of them were convicted and eventually incarcerated po sa ating mga detention facilities. At yan po yung direction ngayon, ma'am, ng ating Chief PNP to provide legal assistance sa mga police po natin. This is precisely the reason kung bakit ang PNP po entered into a memorandum of understanding with a financial institution para magbigay po at sila po ay nangako na magpo-provide po ng legal assistance sa ating mga police. And from January 17 to December 2022, just to share with you po, ang legal service po ang direkta pong nagpo-provide po sa ngayon ng legal assistance sa ating mga pulis at ang na-handle po nila ng cases from January 2017 to December 2022 ay umabot na po sa 1,214 at ang number po ng PNP personnel na kanilang nirepresent po sa various legal forum po ay nasa 4,033 na po. This is precisely the reason kung bakit nga po tayo pumasok sa isang agreement with a financial institution at ito pong financial institution naman po, ma'am, ay may agreement po with the Integrated Bar of the Philippines na sila po ngayon ang magpo-provide po ng legal assistance sa mga pulis po nating humaharap at patuloy po na humaharap sa mga kasong isinampa po sa kanila during the previous administration po. Bakit ibig sabihin hindi po kayang i-handle lahat ng legal service, itong mga kaso na ipinoprovide, itong mga tinutulungan mga pulis na nakasuhan in line with their performance of their duty? Kaya naman po, ma'am, pero limited po yung financial capabilities po ng PNP considering sa dami po ng mga pulis po na kinasuhan po. This is more than 4,000 na mga pulis po natin ang talagang humarap sa kaso at nai-represent po yan ng legal service po. At meron naman pong nakaalat po na legal assistance po ang NP. But again, sabi nga natin, we welcome po itong development na meron na pong MOA between the PNP and the financial institution. Nagsimula po yan noong June, ito pong taon po na ito, napirmahan po yung legal assistance. It's just a matter of fine-tuning po itong MOA po ito. At nakapaloob po dun sa MOA po na ito, ma'am, ay kapag ang isang pulis po ay nakasuhan, ay kailangan po niyang mag-apply po for legal assistance. At tuloy-tuloy na po yun. Kaya lahat po ng mga kasong kakaharapin niya ay i-represent po siya not only po ng legal service po ng mga abogado. Limited lang po kasi, ma'am, yung abogado ng legal service at more than 200. The last count ay kung hindi po ako nagkakamali. So kailangan po natin, especially yung mga nasa probinsya po. So once na nag-signify po siya ng kanyang intention to avail of the legal assistance, yung mga miyembro po ng IBP po ang mag-extend po sa kanya po ng assistance po. So ito pong kahapon na sinabi po ng ating dating Pangulo, again, this is a welcome development at we appreciate po the offer po. Paano yung qualify naman yung mga pulis na bibigyan ng tulong ng legal service? Kasi syempre hindi naman lahat ng pulis na nakakasuhan ay pasok po doon sa pwedeng tulungan ng
Yes mo, ma'am. Applicable lang po ito at yung makaka-avail lang po nito, definitely pa mo, yung mga qualified PNP personnel na service-related po. Ibig sabihin po, sila po ay na-involve at nakasama po dito sa mga legitimate police operation, and as an offshoot of their participation po dito sa mga legitimate operation, ay sila po ay sinampahan po ng mga naging subjects po ng police operation. Pero kung sila po ay na-involve sa personal nilang capacity, sa mga kalokohan po, definitely they cannot avail of this legal assistance po. Very clear po doon. Even po dito sa legal assistance na pinipigay po ng PNP po ay mga service-related cases po ito. Ma'am, ang kahapon din, sinabi din po doon sa hearing na may nabanggit si President na huwag daw paniwalaan si GPNP. Ano po ang reaction mo? Well, kakapatan po ng ating dating Pangulo sa mga kanyang pananalita, but the records will not lie po. Mahigit 1,000 po ang naapektuhan ito pong at ang kampanya against sa illegal drugs. Mahigit 300 po ang namatay, 975 the latest count po ang nasugatan. Aside from that ay mahigit 300 po yung may mga hinarap na kaso, may mga na-dismiss po, and again like I said, may mga na-convict po. This is not only the statements of our Chief PNP, this is the records na nandun po sa PNP na ito'y galing sa ating DPRM, sa ating Directorate for Personnel and Records Management, particularly yung mga killed in action, wounded in action. Dun sa mga nakasuhan po naman natin, ang nag-provide ng data po niyan ay DIDM. So this data cannot just be hindi ito biro po itong data po na ito, ma'am. So, hindi po ito panalilita lang ng ating Chief PNP. This is a backup by a solid data po. ICC lang daw po, kung susuko daw po si dating Pangulong Duterte at na magkakaroon po ng red notice, PNP po yung isang sa ano po yung magiging papel natin dito? Well, lahat po ng law enforcement agencies ay bounded po doon sa ating agreement with our international counterparts po. The same respect and courtesy po is also being accorded to the Philippines pagka meron po tayong mga citizens na nagpupunta naman po abroad. Case in point is the case of Alice Guo. Ang Interpol po ang nagbigay sa atin ng assistance. Same with the case of dating Congressman Arnulfo Teves and many more other cases na yung mechanism po ng Interpol po yung ginagamit natin. In the same manner po, kapag meron naman din pong ibang foreign jurisdiction na nagsisik po ng assistance natin para i-repatriate po yung mga o i-deport po yung mga wanted din naman sa kanilang mga lugar po. A case in point po, itong latest po na isang Indonesian na wanted po doon po sa nakuha po natin na mga kasama po doon sa mga foreign national na nakuha po natin doon sa Central 1, Bataan. Through the Interpol mechanism po ay dineport po o i-deport po. I'm not sure kung na-deport na po yung isang Indonesian wanted. So, no less than the former president has clearly stated na he will submit himself to the jurisdiction of ICC. So, personal po niya itong take po. So, kung meron mang pong lalabas na warrant of arrest at ang Interpol po ay hihingi po ng assistance sa atin, then like I said, the PNP, particularly the Philippine National Police, is bounded by the security protocol with respect to assistance to be provided with our foreign counterparts po. So, ngayon pinaghahandaan po ba natin ito? O may plano na po tayo kung sakaling humingi po ng tulong yung counterparts natin? Yung mechanism naman po in terms of security assistance ay nandyan naman po. Hindi kailangang paghandaan dahil like I said, gumagana na po itong mechanism na ito. This will not be the first time for the Philippine National Police to extend assistance to our foreign counterparts in terms of arresting yung individual subject po na mga, particularly yung mga red notices being issued by the Interpol po. So if when the time comes na isisik po yung ating assistance, then the PNP is ready to provide the necessary assistance po. So, hindi po ito special case dahil dating Pangulo siya at
Hindi po to special case, sir, because like I said earlier, this is a normal cooperation between and among international police organization po. Sabi ko nga, marami na po tayong cases na nag-extend po tayo ng assistance sa ating mga international counterparts. So there's no special attention given to this case po. Ma'am, si KOJC leader Apollo Kibuloy daw po ay kagabi inilabas ng heart center. Yes po, pursuant na rin po sa court order po ay mananatili po sa ospital si Apollo Kibuloy hanggang November 16 at dapat po by 5 p.m. po of November 16 po ay nakabalik na po siya sa custody po ng PNP Custodial Center po. Sabado. Ma'am, kumusta naman yung kondisyon niya ngayon? He's doing okay po. Kausap ko si General Radel Ramos. Patuloy pa rin pong binabantayan yung kanyang room at doon po sa vicinity po at peripherals po ng hospital. At nakalagay po doon po sa order na yung request po at motion po ng kampo po ni Apollo Kibuloy to allow him to entertain some visitors po ay dininay po ng korte yan. So wala pong allowed po na mag-visit po sa kanya while in hospital po. So, sino lang po pwede pumasok? May isa pong nagbabantay po sa kanya. Yun po yung inalaw po. But nakalagay po specifically dun sa order, no visitors allowed po. And his lawyers po? Wala po. Yan nakalagay. Isang bantay lang po. Normally naman po sa mga hospital, pinapayagan po yan na magkaroon po ng isang bantay. But nakalagay po doon, it appear na file po sila ng motion na makapagbisita po at i-allow po. But very clear po doon sa order na nilabas po kahapon na dininay po yung kanilang request po. But na-address na po ba yung irregularity dun sa heartbeat? May mga medical abstract na pong pinadala po sa PNP but I'm not at liberty to discuss po yung mga medical findings. Let us wait po na matapos po lahat nitong mga test. As of kagabi po ay may isa pa pong test na sinagawa but yung ibang mga test po ay tapos na, may mga results na rin po. But let us wait po na matapos pong mga test po ito at poprovide naman po ang PNP General Hospital po ng kopya po na ito. At we will take our cue from the courts kung ano po yung mga next development with respect po sa status po ni Apollo Kibuloy, sir. No, nakausap ko lang po kasi ang abogado ni Pastor Kibuloy. Parang lalapit daw po sila sa PNP para sila na daw po mismo yung magpaayos ng detention cell ni Pastor Kibuloy. Papayagan po ba sa PNP? Wala naman pong problema doon po sa cell po ni Pastor Kibuloy. It's a normal cell. Normally po na lahat po ng cell ay ganon. Wala pong aircon, wala pong special kasi kung ipapaayos po, it will tantamount to special treatment and we don't provide special treatment. Kung ano po yung estado po ng sino man pong nade-detain po dyan, ay same privileges and limitations ang pinoprovide natin. So, hindi po tayo po pwedeng magbigay ng special treatment at payagan po silang ipaayos kasi as far as I know, wala naman pong problema po doon. It's just a basic detention cell. May isang bunk bed, merong CR, may electric pan, at other than that, wala pong ibang laman po yon. Same case with the other detention room po inside the custodial facility po. Okay. Ma'am, deployment po sa Baguio. As of 12 noon today po, ma'am, ay nasa around 4,900 na po yung total po ng deployment po natin at concentrated po yan sa Region 2, Region 3, Calabarzon, and Region 5 po. Aside sa almost 5,000 po na nakadeploy na po, particularly dun sa mga areas na inaasahan po nating tatamaan po ng bagyo, I understand signal number 5 na po sa Northern Luzon. So kanina ay kausap ko po mismo si General Tony Maralag at nag-implement na po sila ng preemptive evacuation po at around 153 families with 480 individuals na po ang in-evacuate po, preemptively evacuated doon at dinala po sila sa kanilang mga respective barangay halls
at ongoing pa po yung kanilang force evacuation at binabantayan din po nila according to General Maralag pati po yung kanilang mga bridges baka pag kung may indication po na aapaw po yung mga tubig na dumadaan sa kanilang mga tulay ay another force evacuation will be implemented para maiwasan po yung disgrasya na kung saan kasagsagan po ng bagyo ay tsaka po sila ililikas po. So yan po yung development po dyan at aside po doon sa mga actual deployment may mga around 3,500 pa po tayo ng mga reserve standby forces na readily available po yan in case there's a need to augment the personnel deployed doon po sa mga affected areas po. Ma'am, yung meron na sa evacuation sa Region 2 po yun? Yun sa may evacuation po, yes ma'am, nasa around 13,347 po yung mga evacuation na center at yung currently occupied po ay karamihan nga po dyan sa Northern Luzon, dyan po particularly sa Region 2 po, nasa around 219 at yung mga evacuated families po ay nasa 8,890 at yung evacuees po as to the number of individuals ay nasa 30,089 na po. At tuloy-tuloy po ma'am yung ginagawa po nating preemptive and forced evacuation, particularly doon po sa mga expected na tatamaan po ng bagyo. So far, wala pa naman po tayong naitatala na mga casualty po. Bang isang araw na pag-usapan sa Office of Civil Defense yung Typhoon Fatigue dun sa panig ng mga rescuer, are the PNP personnel also experiencing the same and how do you address it? So, Hindi tayo pwedeng mapagod, sir. Kausap ko nga si General Maralag, pang-anim niya na bagyo yon na typhoon. Magmula lang siya ay ma-designate as RD. At sabi naman niya, okay pa yung mga tropa. Pero yun po yung kabilin-bilinan ng ating Chief PNP. At last command conference nga po ay sinabi niya yan na for our field commanders, sa ating mga regional commanders to look after the welfare po ng ating mga pulis, lalong-lalo na po yung kanilang mga pamilya, na dapat sila yung una muna nating kinakalinga kung kailangan i-evacuate sila away from the mga sensitive na mga areas na prone sa baha, prone sa landslide, para pag na-deploy na po yung mga pulis natin ay hindi sila nag-aalala sa ating mga mahamahal sa buhay. But part and parcel po ng trabaho po ng pulis na mag-provide po ng police and other public safety services, including po itong sa mga calamity hit areas po. So kahit pagod po, sir, high moral pa naman po yung ating mga pulis, knowing fully well na yung kanilang mga pamilya are being taken care of po ng organization.